Mas dumami ang mga Pilipinong nagugutom ngayong taon base sa isang survey. Ang ilan nating kababayan sa basura kumukuha ng pantawid gutom. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Sa gitna ng ingay ng palengke dito sa Divisoria, tahimik na nagmamasid ang lalaking ito. Maya-maya, ang bitbit niyang plastik, nilagyan niya ng gulay mula sa basura. Siya si Alan Martinez o Kuya Nognog. Pamumulot ng mga itinapong gulay at prutas dito sa Divisoria ang kanyang ikinabubuhay. Kuya Nog, ano itong mga pulot mong ito? No? Itinda ko doon sa may kanto ng galing. Sinutumbok namin. Ito po ay mga kamatis po itong nakuha nyo eh, no? Pwede pa po ito? Oo, pwede. Bibili rin yun. 20 lang, 20. Umalis siya ng bahay na walang laman ng bulsa at sikmura. Pero dahil sa mga pulot na ito, may maiuwi siyang ipangkakain niya at ng kanyang pamilya. 260. Pwede na ako makauwi niyan. Pangkain. Base sa 2024 Social Weather Station's National Survey, mas dumami pa ang nagugutom na Pilipino sa mga nagdaang buwan. Umabot sa 14.2% ang hunger rate, mas mataas sa 12.6% noong December 2023. Dito sa Metro Manila ang may pinakamaraming nagugutom. Minsan ng time na hindi ako wala akong pera, hindi ako makakain. Hindi ka makakain. Tulog na lang ako. Tulog na sila. Hindi na ako nagpapalam, maalis na ako ng gabi. Para kumita ulit? Para kugising ko lang. Gigising ko lang para kumain. Dating notorious na snatcher sa Divisoria si Kuya Nognog, pero alang-alang sa pamilya, pilit niyang itinutuwid ang kanyang landas. Lahat lang pwedeng pasukin na halap, ginagawa na po ng asawa ko ngayon, huwag lang siyang bumalik ulit sa daan. Nakakain nga po kami kung galing naman po sa masama. Parang hindi ka po nabubusog din, ma'am. Dito naman sa Happyland sa Tondo, mga tira-tirang karne na galing sa basura ang pantawid gutom. Ulam ng Tondo. Yun ang tawag namin dito sa pagpag. 20 pesos na pero marami na. Sulit na pag kumain. Isa sa mga nagtitinda ng pagpag si Aling Melly. Ikaw rin ma'am, kumakain ka rin talaga? Oo, araw-araw. Lahat ng anak ko kumakain. Gaano po nyo ito katagal itong hinuhugasan? Mga 2 oras po. Minsan nga lang, kung malaman ko parang madulas yung inasal, parang bahaw, nahugasan ko po ng sabon. Ito po ay 50, 5 hanggang 6 na peraso. So kasya daw po ito sa may 6 o kaya 10 pamilya. 14 na taon lang may feeding program sa lugar ang grupong Project Pearls. Hindi namin magagawa yung iba namin mga programa kagaya ng edukasyon at empowerment or livelihood kung ang hindi una nating ibibigay na suporta ay yung pagkain. Kaya yun talaga yung isa sa mga tinatawag natin ang core program ng Project Pearls. Noong 2015, isang bata raw ang namatay matapos malason sa pagkain ng pagpag. Kaya naman mas lalo pang dinalasan ng Project Pearls ang kanilang feeding programs. Pangarap ng grupo na balang araw, wala ng Pilipinong magugutom. Nagbabalita mula sa frontline. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe